So, ipagpapatuloy po natin yung part 2 ng ating pag-aaral, ang pagpasok sa makipot na pintuan. Ipapaliwanag ko po ang katangian ng makitid na daan na kung saan maraming ayaw pumasok sa makitid na daan na ito. Una, kakaunti ang tao. Kasi syempre, pag kakaunti ang tao, parang akala natin ay boring, malungkot, nakakatakot. Kasi mas gusto natin yung maraming tao tayong nakikita. Yun po yun. Kaya, yun po ang katangian sa makitid na daan na papunta sa buhay. Pero, akala lang natin yung boring. Pero totoo, hindi naman. Kasi, ang dulo yun ay Kingdom of God. Makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos na andun yung wala nang hirap, wala nang pagluha, wala nang kalungkutan, wala nang sakit at karamdaman. Kumbaga, yun lang ay ang akala natin, malungkot ang daan na yun, pero ang dulo pala nun ay walang hanggang kasiyahan at kaligtasan. At pangalawa, tahimik. Di ba po, pagpapasok tayo, kumbaga mga tahimik, pero hindi naman malungkot kasi once na pinagdesisyonan natin na pumasok tayo sa makitid na pintuan, sa nadaan, normal talagang matahimik, pero andun ang kapayapaan. Kasi nga, kasama natin ang presensya ng Diyos at ang kapayapaan ay nasa sa ating puso. Yan po yun. At pangatlo, mapayapa ang makitid na daan. Siyempre po, mapayapa ang tahimik. Marerelax ka habang naglalakad ka sa kumbaga, doon, yun ang sa makitid na daan, matatagpuan mo doon ang mapayapa. Kaya, ang akala ng iba, pagpasok sa makipot at makipot na daan ay puro paghihirap. Hindi po, andun ang kapayapaan. Andun ang katahimikan. At number 4, nandun ang presensya ng Diyos. At andun po ang presensya ng Diyos. Mas madali po tayong makakonek sa Diyos pag tayo ay dumadaan, tumatahak sa makipot na daan. Kasi doon kumikilos ang kamay ng Diyos na bigyan tayo ng tamang direksyon ng ating tinatahak. At number 5, kailangan maging matiisin at maingat. Kaya yun po yung mga katangian sa makitid na daan na andun yung kailangan maging matiisin at maingat. Andun yung self-discipline na kailangan nating magkaroon ng self-discipline sa ating espiritual. Siyempre nga po, pag pumasok tayo sa makipot na pintuan, maraming mababago sa ating mga buhay. Yung dating ikinagawian natin na gustong-gusto ng ating laman na labag sa kalooban ng Diyos ay mawawala na. At kailangan daw ay maging maingat tayo. Na once na pumasok tayo sa makipot na daan, ay tuloy-tuloy na maging maingat tayo na hanggang makarating po tayo sa dulo ng buhay at kaharian na iniaalok ng Diyos para sa mga anak niya. At ang sabi po dito, meron tayong example dito. Ito po yung example. Nung makikita po natin to sa Bible, sa Genesis chapter 13 verse 5 to 18, ito po yung kwento ni Lot at ni Abraham. Na sumama si Lot kay Abraham nang lisanin nito ang kanyang bansa upang sundin ang tawag ng Diyos. Kalaunan ay kailangan nilang maghiwalay upang maiwasan ang pag-aaway-away ng kanilang mga tauhan. Bagamat may karapatan si Abraham na piliin kung saan siya, pinaubayan niya ito sa kanyang pamangkin. Pinili ni Lot ang malapit sa siyudad ng Gomora at siya naman sa kabilang direksyon. Sa pasyang ito ni Lot, gamit ang kanyang mata, inilagay niya sa panganib ang kanyang buhay, pati na ang pamilya niya. Na-impluwensyahan ng mga taga roon ang kanyang mga anak at nagkaroon sila ng mga kasintahang hindi makadiyos. Gayon din, naging sakim ang kanyang asawa na siyang nagpahamak sa kanya. Si Lot naman ay nahirapan. Nahirapan siya sa araw-araw na nakikita ang kasamaan ng mga tao. Kasi po ito po yung si Abraham, pamangkin niya si Lot,
sumama si Lot kay Abraham, simula nang tinawag ng Diyos si Abraham na lisanin niya ang kanyang bansa, sumama si Lot. So nung sila po ay medyo parehas ng kumbaga sabihin natin na nagkakaroon na sila ng maraming ari-arian sa kanilang buhay, para maiwasan na mag-away sila, nagpasya na sila ay maghiwalay. Kaya bilang si kanyang tiyuhin na si Abraham, ipinapili niya si Lot kung saan niya gusto. Kaya ang pinili ni Lot, nakita niya yung patag na akala niya doon ay merong kapayapaan, andun ang kasaganahan. Mas pinili niya yung doon sa Sodoma at Gomora. Kaya nga po doon niya pinili. At yun ang ikinapahamak ng kanyang asawa. Na makita natin ang lugar ng Sodoma at Gomora, andun yung mga lalaki sa lalaki, babae sa babae ay nagsisex sila, o kaya multiple partners na kumbaga hindi dalawa, kumbaga puro talaga kasamaan ang ginagawa nila, na sukdulang hindi kinaya ng Diyos sa langit, na talagang nakarating sa Diyos yung kasalanang kasuklam-suklam na ginawa nila, na kumbaga talagang abot ng sukdulan ang kasalanan na hindi talaga i-design ng Diyos para sa babae at lalaki. Ubod ng sama, andun yung mga inuman, andun lahat ng puro kasiyahan, walang lahat taros ng pagsasaya, lahat ng gawain ng laman na labag sa kalooban ng Diyos andun sa Sodoma at Gomora. Kaya nga po yun ay tinupok ng asupre na nagmumula sa langit ng apoy. Kaya at yun din ang ikinapahamak ng kanyang asawa, na sinabihan na lisanin nila ang lugar na yun, na wag siyang lilingon. Pero anong ginawa niya? Matigas ang kanyang ulo, lumingon pa rin siya, at siya po ay isang naging haliging asin. Ang pag-ibig ng Diyos at pagmamahal ng Diyos po ay andyan lang naman. Pag hihingi tayo ng tawad, papatawarin niya tayo dahil ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad. Pero kung magdesisyon tayo na maging matigas tayo at ayaw nating tanggapin yung pagpapatawad at pagbabago at pagpapala ng Diyos, choice na po natin na tayo ay mapahamak. At yun po ang nangyari sa Sodoma at Gomora. Imbis na magsisi sila, talikdan ng kanilang mga kasalanan, pati ang mga anghel na isinugo sa kanila ay gusto nilang dustain. Na itong mga anghel na ito ay isinugo para ma-check kung ano ba ang nangyari doon, at para iligtas si Lot at yung mga tao pa sana na gustong magsisi. Pero choice nila na magpakasama sila, na pati anghel gusto nilang gagalawin. Kaya yun po ang kinahinatnan ng Sodoma at Gomora. Kaya yun po yun. Kaya makikita po natin doon, sinasabi po sa 2 Peter chapter 2 verse 7, at iniligtas ang matuwid na si Lot na lubhang nahahapis sa mahalay na pamumuhay ng masasama. So, kaya pala naparoon ng mga anghel para iligtas si Lot. At kasi si Lot ay tinawag na matuwid. So, pag tayo pala ay matuwid sa harap ng Diyos at nagpapatuwid at humihingi lagi ng tawad, lagi tayong ililigtas ng Diyos. Kaya hindi po natin masasabi na ang Diyos ay masyadong malupit, kasi nakipag-bargain pa nga si Abraham sa Diyos na kung ikaw ba ay makakakita ng bilang na ganito, 50, 20, 10 at higit pa na 10 na matuwid sa Sodoma at Gomora, ay gugunawin mo pa ba? Ang sabi ng Diyos, sige, kahit mababa sa 10 ay hindi niya tutupukin. Pero ano ang ginawa nila? Pati anghel ay ibinastos nila. Kaya wala pong magagawa na kahit sino mang tao pag ipinubok po ang galit ng Diyos. Nakakatakot po na magalit ang Diyos. Kaya ipapapatuloy po natin